Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 12:11. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang uyan headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. DSWD ipigtas sa Blue Alert status. Linuli man sa bagyong Ada. Sobrang 4,000 na mga pasahero stranded sa nagkapirang mga pantalan darakan bagyong Ada. Sa iba pang pamayukan mga bareta NBI, igwa ng informasyon sa posibleng pigpapaiplian ni Atong Ang. Mga personalidad na embwelto sa irregularidad kan flood control projects, pigpadarahanan din sa pinakan Senado. Airports, seaports, bantay sarado ngunyan kontra ki Atong Ang. Sa lado lokal, District Meet kan DepEd Camarines Sur, itinaas ang level sa Fuerte Camsur Sports Complex. Ready-to-eat food boxes na ipanao kan DSWD Bicol sa mga locally stranded na mga individual linuli sa bagyong si Ada. Sa luwas ka nasyon, Estados Unidos liwat na nakakumpiskar nin barko gikan sa Caribbean Sea. At yan ang detalyes. Yan sa detalyes na kita kan mga bareta, inutunta sa lado nasyonal, ipigsakat na sa Blue Alert status kan ang Department of Social Welfare and Development, ninuli sa piglalauman na paglamasa kan bagyong Ada. Ang Blue Alert status ini ikaduwang stage kan pagpreparar kan ahensya sa sarong kalamidad. Sigun sa DSWD, gustong sabihon ka ini, padagusan sa indang monitoring, asin mga preparasyon. Nakikipag-coordinar man ang DSWD sa mga lokal na gobyerno para man maiayos na ang paghatod nin ayuda. Sa ngunyan, nakapreposisyon na ang sobra sa 2.7 milyon na family food packs sa malalain na parte ka nasyon. Nakipag-uulay naman ang ahensya sa mga pantalan tangarig matauanin na makakakan ang mga stranded na pasahero. Mientras tanto sa iba pang mga bareta sa lado national paman giraray, nag-abot na sa 4,419 na mga pasahero ana i-record na stranded kan Philippine Coast Guard sa nagkapirang pantalan sa nasyon. Inininhuli sa bagyong Ada kung sa 18 mga pier ang apektado, partikular sa mga pantalan kan Central as in Eastern Visayas, Bicol Region as in Northeastern Mindanao. Pinakadakol na na-record na stranded iyo sa 4 na pantalan sa Bicol na nasa 1,877 na mga pasahero ang daiman nakakabiyahe. Pero sa mga na-record na stranded na pasahero, daiman pigtugutan na makabiyahe ang 1,828 mga rolling cargos, asin man 21 barko mantang 11 barko ang temporaryong nakapaipli sa malalain na pantalan para man maging salbado sa epekto kan bagyo. Padagos na nakamonitor asin nakabantay ang Philippine Coast Guard dapit sa sitwasyon o kamugtakan kan bagyo mantang pigsabihan ang gabos na magdoble sa paglikay. Igwa na kitang 15 minutos, makalis na alas 12 minuto, ilabiyogtan mga bareta sa lado lokal. 500 million mega cold storage kan DA sa Camarines Sur. Madali nang matapos food security as in stability sa riyon, lauman. Detalyes kan bareta, Boyet Paderes. Madali nang matapos ang 500 million pesos na mega cold storage project kan Department of Agriculture sa Bicol Region na target bukasan sa huring parte kan Pebrero sagkod inot na simana kan bulan ng Marso 2026 sigon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Sigon igdik katuyuan kan pasilidad na pakusugon ang post-harvest infrastructure kan rehiyon para mapakare ang seguridad sa pagkakan, trabaho asin makahikayat kan puhunan sa sektor kan agrikultura sa Bicol asin kataigid na probinsya.
Sigon kay Laurel, kritikal ang nasambit ang proyekto sa pag-ina kan post-harvest losses asin sa pagpakusog kan supply asin presyo kan mga produktong agrikultural sa merkado. Ang mega cold storage facility ang mahiling sa San Jose Pili Camarines Sur asin igwang anom na refrigerated warehouse na igwang kabilugan na 2,688 pallet positions na igwang kakayahan na mag-imbak kan labi sa 4,600 metriko toneladang karne o 3,000 metriko toneladang gulay. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Buweltahan-tahan mga bareta sa lado nasyonal, nagpaluwas na ang Senado kan mga subpina para sa mga ipig-iembwelto sa manumaliyang flood control projects para sa nagapadagos na investigasyon kan Senate Blue Ribbon Committee. Sa Lunes maabot na January 19 ang mga subpina ini para kay dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan, dating Congressman Saldeco, Commission on Audit Commissioner Mario Lipana, dating Special Envoy to China Maynard Ngo, asin dating Education Undersecretary Olivier. Pigpirmahan ni Senate President Tito Soto III ang mga subpina asin naipadara na sa mga naunambitan ng mga dating opisyal. Kung dahil man magbutwa sa Lunes ang mga ini, pwede sindang ipakontempt, i-issuehan in show cause order, asin papa-explikaron kung taano dahil sinda dapat na i-contempt. Mientras tanto kinumpirmar ni Soto na ang pagpadarakan imbitasyon para kay Batangas Representative Leandro Liveste, inipig-agi kay House Speaker Faustino D. Sa iba pang bareta, nanindugan sa Executive Secretary Ralph Recto na pigsunod kan gobyerno ang desisyon kan Korte Suprema katakod sa issue kan PhilHealth. Ini ang simbag ni Recto matapos siyang saangatanin kaso kan nagkapirang grupo kan mga doktor asin abogado kasuudma. Sigon sa Executive Secretary, pigre-respeto kan gobyerno ang diretso kan si Isayman na magrani sa korte. Tinawandoon niya na bako sanang naibalik kundi nadagdagan pa ang pundo kan PhilHealth tangarig mapamaray ang serbisyong pangsalud para sa mga Pinoy. Tinawandoon ni Recto ang sa iyang kawaran sala base sa naging pananaw kan mga maestrado kan Korte Suprema na mayo siyang paninimbagan kriminal. Bilang dating sekretaryo kan Department of Finance, ninulit na naghiro siya nin may maray na buot asin base sa mandato kan Kongreso. Inasigurar ni Recto na pigsunod ninda ang nagadanay na lay asin kumpiyansa siya na patas na hihilingon kan mga institusyon an anuman aligasyon. Dinagdagpakay ni mantinido siyang nakasentro sa pagpautob kan lay, pagrespeto sa due process asin pagpakaray kan serbisyo kan gobyerno para sa mga namamanwaan. Sa iba pang dugang na bareta, bantay sarado na ang gabos na airports asin seaports sa nasyon kontra sa posibilidad kan pagluwas ka nasyon kan negosyanteng si Charlie Atong Ang katakod kan kaso kan missing sa Bungeros. Sigon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Nartates Jr., apera sa pinakusog na koordinasyon sa immigration authorities, piglansar man ang mga dedicated tracker team as in intelligence units para masiguro na mayong akusado ang makakaluwas ng nasyon mantang may nagtuturog na warrant of arrest. Sinabi ni Nartates na mas maray kiang na mag-surrender na sana ninhulita daiman maduwa-duwa ang PNP na ipautob ang pagserbi nin warrant of arrest sa kabilugan. May 18 akusado sa kaso, 10 pulis, sarong dating pulis, asin 8 sibilyan kabali na si Atong Ang. Sa iba pang bareta, naghuros nin dikit sa 20.1% ang numero kan mga pamilyang Pinoy na nagugutom sa nakalis na tulong bulan upuon Setyembre hasta Nobyembre ka nagtalikod na taon. Base sa latest Social Weather Station Survey na pigibo kan Nobyembre 24 asin man 30 kan 2025, nag-record nin 1.9% sa paghuros paghali sa 22% kan nagtalikod na Setyembre. Ang national average kan pamilyang gutom sa bilog na 2025 nasa 20.2%, kaparehas kan taon 2024, alagad mas hababa sa record high na 21.1% kan taon 2020. Nirasan sa pinahayag ang Department of Foreign Affairs na mayong nai-report na nakulgan
na mga Pinoy sa Tahaw kan kariribukan duman sa Iran. Nag-ugat ang kariribukan sa labilabing pagbagsak kan real kontra dolyar. Ini rason para magprotesta ang mga namamanwaan kan Iran na nagresulta kan pagagadan kan rinibong sibilyan asin mga security personnel. Sa entrevista, umaabot man subuot sa 823 na Pinoy ang nasa Iran base sa datos kan DFA kung sa kadaklan mga permanent resident, kabalian mga agum asin aki kan mga Iranian citizen. Mientras tanto nasa alert level 2 ang ipigpapautob kan Philippine Embassy in Tehran para sa mga Pilipino sa Iran na enot ng pig-issue kan Enero 2. Dinagdag pa na kung maglala ang sitwasyon sa sinambit ng nasyon, isasakat ang alert level 3 o kaya ang voluntary repatriation. Inasigurar man sa Philippine Embassy in Tehran, Ambassador Roberto Manalo, na bukas ang embahada 24/7 dahil sindama sarado para daang monitoron ang sitwasyon sa lugar. Sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, mas makakamaray subuot na magbalik sa Pilipinas si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan, tangarig makapagtaunin mas maray na informasyon para maitukdo ang mga embwelto sa flood control scam. Pinahayag ini kan Malacanang kasunod kan report na dahil subuot tugma ang epigre-report ni Bunuan kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga natapos na proyekto kan flood control. Sigon kay Attorney Claire Castro, kung totoong may report si Bunuan na daiman parehas sa mga ginibok ang DPWH, asin man pigdilensyahan, naglalataw na mayong karam-aram ang presidente sa mga panghabon kan mga opisyal kan ahensya. Sinabi ni Castro na kung makakatao si Bunuan, nin mas maray na informasyon sa flood control scam para maitukdo ang mga embwelto mas maray na magbalik ini digdi sa nasyon. Sa ngunyan, mayong informasyon ang Malacanang kung hain si Bunuan matapos ini magbiyahe sa Amerika. Sa kasumpay na bareta, mayo subuot kaso, asin mayo pang warrant of arrest si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, kaya daiman daa ini mapipirit na mag-uli sa Pilipinas. Inan pahayag ni Palace Press Officer Attorney Castro kasunod kan report na sala ang mga itinaong informasyon kay Presidente Marcos at akod sa flood control projects na intirong patos-patos nin irregularidad. Sigon kay Castro, mapapauli sana si Bunuan kung may kaso na ini, asin may warrant of arrest, asin nakansilar na ang pasaporte, ninhuli ta maaapod na ining pugante. Sa ngunyan sinabi ni Castro na mayong magigidibo ang gobyerno, asin dai mapipirit na magbalik sa nasyon si Bunuan, ninhuli ta igwa inin diretsyo na inaapod na freedom of movement. Magirumduman nagduman sa Amerika si Bunuan, tangarig ibahan subuot na magpabulong ang saing agom, alaga dahil na ini nagbalik kan Disyembre 17, kanang talikod na taon na petsang dapat na mag-uli ini igdi sa nasyon. Nangapunan si Castro sa publiko na magtaunin informasyon kung may aram sa kinamumugtakan ngunyan ni Bunuan. Sa iba pa nga mga bareta nagpaliwanag si Attorney Gabriel Villarreal, lead counsel asin tagapagtaram ni Charlie Atong Ang, na temporaryo siyang daima atubang sa media, tangarig daima apektaran ang mga legal na lakdang na tinutulod para sa iyang kliyente. Sigon kay Villarreal, mapaluwas na sanaan sa iyang opisina kan opisyal na pahayag kung kinakaipuan tangarig magtaunin update sa sinambit ng kaso. Pinahayag man kaini nangunya na aldaw, masumitir ang depensa ni Ang kan omnibus motion, tangarig ipawarang bisa and warrant of arrest na pigpaluwas kan korte sa Laguna katakudman kan pagkawara kan mga parabulang. Nagalaom ang kampo ni Ang natulos na magpako nin pagdangog ang korte sa sahindang mosyon sa masunod na semana. Mientras tanto sa katakod pang bareta, kinumpirmar ka National Bureau of Investigation spokesperson Attorney Palmer Malyare na may reliable lead na anahensya sa posibleng kinamumugtakan ni Atong Ang na pag-araman na si Ang nasana, anday pa naaaristar sa nagkapirang personalidad na may arrest warrant tinhuli sa nawawarang mga sabongero. Nainotama na pinahayag kan NBI na nagpapaipli asin mayong planong magsurindir ang sinambit ng negosyante. Alaga dahi na tinaon ni Attorney Malyari ang iba pang detalye para dahi makompromiso ang ginigibo ninda na 24/7 na manhunt operation.
Sigumpa sa tagapagtaram kan Bureau, pigsurod ninda kasuudma kan NBI Laguna District Office asin sa Rupang Farm duman sa San Pablo, Laguna kasunod ka na receiving report na baka duman nagpapaipli ang negosyante na kukonsiderar na most wanted person asin puganti na si Ang. Magiramduman na dahil nagibo na manuparan kan mga otoridad si Ang sa mga propiedad kaini sa Mandaluyong City, Pasig City asin sa Lipa, Batangas. Sa liwat man na pig-angat kan NBI si Ang na mag-surrender na sin patunayan na inosente siya. Sa ngunyan, igwanin 10 million pesos na reward para sa makakapagtukdo sa kinamumugtakan ni Ang. Bareta na kitang unyan sa lado lokal. Mga bareta sa lado lokal. Mas naging excited ang nagapadagos na district meet kan Department of Education Camarines Sur matapos nagibuhon ang mga pakawat sa Fuerte Camsor Sports Complex sa Barangay Kadlan, Pili, Camarines Sur sa ruining world class na pasilidad na nagtaunin kakaibang eksperyensya sa mga hoben na atleta. Liwa o gikan sa Manaylain, Banwaan kan probinsya, kabali ang Pili asin Goa, nagtiripon ang mga pili ng mga estudyante sa elementarya, tangarig ipahiling ang sa indang tibay sa basketball sa sarong FIBA standard asin air-conditioned court na ordinaryong pigigibuhan kan darakulang liga arog kan PBA asin man NBL Pilipinas. Dahil man maitago kan mga parakawat ang sa indang kaugmahan asin paghanga sa pasilidad kan Fuerte Sports Complex na nagtao sa indan ning dagdag kumpiyansa asin inspirasyon sa lambang hiro asin tira sa laog kan hard court para sa kadaklan na ang makapagkawat sa siring na level kan venue inisaro daang nautob na pangaturugan asin patunay na pigtatawan importansya ang talento kan mga hobenes na atleta. Sigon sa mga maestra asin mga coach, ang pagkondusir kan district meet sa sarong di kalidad na sports complex, bako sana nagapalangkaw kan level kan kompetisyon, kundi naghiserbi nin dakulang motibasyon sa mga estudyante na pakusugon ang sa indang disiplina, determinasyon, asin pagkamuot sa sports. Padagos na pigpatunayan kan Fuerte Camsor Sports Complex ang papel kainim bilang sentro kan sports development digdi sa probinsya. Sa ruining espasyong nagtataonin pagkakataon sa mga hobenes na mamatean ang profesional na laban, matais ang talento asin man mangiturugan in mas dakula. Inibase man sa advokasya kan gobyerno probinsyal sa pangingenot ni Governor Elry Villafuerte na itulod ang sports excellence sa probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pang mga bareta, nagpaluwas din pagirumdum ang Land Transportation Office Bicol para sa gabos na motorista katakod kan huma kan bagyong Ada digdi sa riyon. Pigsabihan ng publiko na maglikay sa pagbiyahe asin iktaba mo na ang mga daiman importanteng lakaw orog na sa mga probinsya kan Masbate asin Catanduanes. Siring man sa mga lugar sa Visayas asin Mindanao na apektado kan raot panahon. Padagos sa makipag-ordinar asin magsunod sa abiso kan mga nanunungdan na ahensya, tangarig masiguro ang kaligtasan kan gabos. Koreng bareta kitang unyan sa lado lokal, katakod kan distribusyon kan DSWD Bicol kan mga ready to eat food boxes para sa mga individual na stranded sa Manila na pantalan sa riyon, ninuli sa bagyong si Ada. May kabilugan na 300 na mga ready to eat food boxes anay panao sa mga stranded na pasahero sa Matnog Port. 26 man na kahon para sa Castilla Port, 25 kahon anay panao man sa Pilar Port, duman sa Pilar Sorsogon. Ang mga naitaong mga pagkakan mahilaog ininin kinakaipuhan na o dahil na kinakaipuhan na lutuon sa paay kay ni makakasiguro na igwang access sa salbado asin bastanteng pagkakan ang mga stranded na pasahero mantang pigahalat ninda ang pagbuelta sa normal kan biyahe kan mga lulunadan pandagat digdi sa riyon. Ang lakdang na ini kan DSWD Bicol sa pamamayo ni Regional Director Norman Laurio base sa kasuguan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian asin sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na siguraro na ang pamilya asin mga biyahero na apektado kan kalamidad
makaresibinin bastante asin amay na suporta gikan sa gobyerno. Barata na kitangon yan sa kamugtakan kan sa tuyang nga panahon. Ang bagyong si Ada yaon ngunyan sa nagdadalagan sa northward sa kadagatan kan Sirangan kan Eastern Visayas nasa ang Centro 1 Tropical Storm Ada pigkakalkulo na yaon sa 325 kilometros Sirangan kan Giwan Eastern Samar igwa ininin patos-patos na duros na igwang 65 kilometros kada oras harani sa sentro may pagbugso manin 85 o 80 kilometros kada oras. Ipigbandera ang tropical cyclone wind signals number 1 sa eastern portion kan Camarines Norte. Iyan ang Mercedes, Basod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente, Daet, Talisay, Asinman, and Bensons. Ang bilog na probinsya ng Camarines Sur, ang Catanduanes, ang Albay, Sursogon, Asinman, ang eastern portion kan mainland Masbate. Bareta na kitangon yan sa luwas kan sa tuyang nasyon. Liwat na nakakumpeskar ang Estados Unidos kan oil tanker duman sa Caribbean Sea. Ang sinabitang lakdang parte ini kan pagkontrol kan US sa mga pag-angkat kan Venezuela kan sa indang mga krudo. Sigon sa US Southern Command na MV Veronica, basta na sa nadaan biyahe paluwas kan Venezuela, asin ini nagsusuway sa kasuguan ni US President Donald Trump. Ini naan pang-anom na oil tanker na pigkumpeskar kan Estados Unidos sa Caribbean Sea. Dahil man subot mapundo ang Amerika sa pagkumpeskar kan mga dark fleet na ini, asin bigibilog ang sobra sa 1,000 na mga lulunadan pandagat na nagdaranin mga sanctioned oil. Poon kaya kan maaristar si US o kan Amerika si Venezuela President Nicolas Maduro, plano na kan US na kontrolon ang oil reserves kan sinambit ng nasyon. Pero pang bareta sa luwas kan nasyon, nag-abot na sa Greenland ang 15 soldados kan France bilang parte kan reconnaissance mission. Nagtugpa ang piglulunadan ng eroplano duman sa Nuuk, ang capital kan Greenland. Kaibahan ninda nagkapirang soldados na ipigpadaraman kan nagkapirang nasyon sa Europa arog kan Germany, Sweden, asinman ang Norway, the Netherlands asin United Kingdom. Sigun kay French President Emmanuel Macron, initial contingent sana ang mga ipigpadara asin pwedeng madagdagan pa ang mga ini sa mga masunod na aldaw. Ang sinabit ng lakdang kasunod ini kan pagpirit ni US President Donald Trump na ang Arctic Island saro dahil ining semi-autonomous na parte kan Denmark. Pigpipirit ni Trump ang importante na isairarom sa kontrol ninda ang Greenland para sa national security. Mayong magiginibusubot ang Greenland kung bigla sindang sakupon kan Russia o kaya man kan China. Iyan mga tugang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan sa bareta sa lado lokal, Boyet Paderes. Sa lado technical, Pastor Serge Marmol, asin man si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banyas, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Oras mga tugang, iguana po kitang 39 minutos, makalis na po ang alas 12. Sabi ng dai ka magsabay, maaanggot si nanay si tatay. Mga magurang ko kay striktong marhay, kaya nunoy dapat kang maglikay. Kung ako mo iilusyonan, ulay bako tabi sa dalan. Kung tunay na ako, si mong namumutan, ako dapat mong igalang.
Bueno, maray na od ng mga tugang. Daraga, Ulay kita hasta alaunay di sa programang. Pairanhiran sana inipog sa inyong amigo Yatbu Boyet Paderes po, Sarado Technical, siyempre si Pastor Serge Marmol, asin mas si Ay Camarote, pati na si Stephen Pabis. Tulo ang sa tuyang makikisig na technician ko niyan. Ano, garo may riribayan na diode. Bagaman na kuyan, kapasitor. Garo susuldo ng mga kapasitor diyan tangaling mas malinaw ang satuyang signal mas arayo pa ang abuton kan sa tuyang broadcast. Ano. Welcome po sa programang Pairanhiran sana ang pitsa tangon niyan na partner, pitsa 16. Ano, kan bulan na Enero 2026. Payday kasuudma. Happy ang sa tuyang mga empleyado kanla gobyerno asin man kan mga pribado. Kaya pano kasuudma ang mga malls sa Naga para man magsaraud-saod partner. Ano, saro pa kaya kuyan masaraud saod hudi ngani sa huma kaining bagyong Ada. Anong signal na kita partner? Signal number 1. Number 1, Camarines Sur. Kaya kuya magpreparar ta ang sabikan na pag-asa mauran, pwedeng magbulos ang makusog na uran sa aga. Ano, labo-labo na yan. Kasubago nga ni, inabot ako ng makusog na uran. Hula ko na yung mauntok. Ano. Tayaon ako din sa Barangay Hulcan, Barangay Triangulo. Nakaulay ta si Raymond Aribalo, ano, si Kapitan. Ta ang kuyan mga partner ang Triangulo saro yan sa madaling bahaon kung nagbubulos ang makusog na uran. Pati na ang iba pang barangay hindi sa Naga. Ano, sa pagtaraid na banwaan grabe naman ang ilaabot na baha, ano, pag makusog na uran. Kaya sibot ko niyan ang mga barangay official sa paglinig kan kuyan kan mga kali kan mga drainages sa saindang lugar. Ano, dapat mantinido lang, ano, permi maski mayong uran, maski mainit, permi lang linigon. Ang iba taman kayang mga kababayan partner halos talagang nagpapahiling na mayo talagang disiplina, ano, plastic, kung ano-ano, ulunan, tamong, pag nagamit, apo na dyan sa kali. Kaya yan, saro sa mga nagiging kausakan pagbaha, pagbara, kan mga drainages, mga kali, igdisa sa tuyang lugar. Dyan nga li kayo partner sa kuyan, dyan sa may Tinago, ang nakuada dyan ng mga basura, may kaibahan pang tamong sa kaulunan. Ano, ay grabe naman yan. Ano, Siguro may nag-apon sa basurahan. Tapos, Dapat ipapatos maninda pagkatapos isabit. Pagkatapos ibugtak dyan sa ito bagang plastic bag, itong kulor ito. Iyo ang pipick upon kan sa tuyang mga basurero. Ayan. Ano, isabit ako arugan inaatong, yun man talaga ang mabarado dyan sa mga kanal. Siyempre kung mayo ka mong inapon, anong mamayo man mabara sa mga kanal. O kaya, araw kayan. Bueno, maray na doon sa mga nag-aantabay sa tuyang unyan. Sa mahiling daw kita kung may mga nag-kumplian nyo, unyan na aldaw. Kasi may kumplian yung unyan. Maray na doon kay Ma'am Ruth Pedera, Matet, maray na doon sa imo. As in say, may nag-kumplian nyo. Ang sa kuyang amigo na dating kapitan, di ko alam kung kapitan pa mo niyan si Bro Fidel Parma kan kuyan. Magaraw. Kan San Pantaleon, yan. Magaraw. Ay, Happy birthday sa imo, David, bro. na lima-lima ng tetong birthday ni Kagawad Pablo Pasis. Ano? Ay, kasubangi. Kaya lang garo mauran man kay kasubangi, makatakot man magpara. Pero iti kasubudaw kung niguwapan talang mga litid-litid duman. Maray na udto palan kay Ninang Doña Flavela Rosero Llorente. Ano? Lauro Rivera San Jose, malipot na pagkonto sa Indo, Ma'am Daryl Seriet mo, El Pastor Serge. Si Doña Ninang Merly de la Vega, nag-aantabay sa tuyang niyan, pati lang sa kuyang tugang na dahil nagsisigil utang si Ate Ella Paderes. Ano, yaon dyan sa Bulacan, yaon lang sa iyang
palalabs, diyan sa Bulacan. Anong na kuyan mo dyan, na baro-baro mo? Kalakol ako na Itong may kuyan, itong... arog ni atong ang may warte. Pero aram na dakan NBI ko niyaon sa NCR. Ayo, aral ta na ipagpigladakop. Nagsabi na sinang aram, pero siyempre, iba pa man yan ng ako yan. Wala, pinapasurindir, pinapakiulay na lang ko yan. Isurindir ang mga haralang kaw na kalibre ng 10 million badil, ang reward sa... 10 million, siyempre, nagbase man siguro ang judge na garo nga palaban ini, dakol ang tinigok, kaya dapat mahiling ini, kaya 10 million ang tinawag nga reward kung siya Pero si, makapagtukdo. Yaong pamanda adigdi, kay ito da baga kaya ito da palan gunaman yung kaso kadto, pero nagdulag. Nakaabot sa ibang nasyon. Nagpalipot-lipot, pagbalik digdi, mayo den naman siya dinakop. Kaya araw lang kayo ng hustisya sa Pilipinas, padulag ka muna, tapos papahiroon mo sa imong mga galamay, kaulayan na nga si piskal, kaulayan na nga si judge, ito nga mga abogado ko dyan, dapat pahiroon na, masagit nga magtago-tago, dahil makabuilo. Kaya ako yan, iba ang tirada mo niya, pero pag ika para padyak, para try mobile, na may kaso ka, kaso mo lang nga nag-ikit ka ng pandisal, rarama lang katulos, pero ini mga milyonaryo talagang dahil kayang basang na lang na ramalan, napapalibutan siya ng kwarta. Pero konsiderado na siyang pugante. Kaya igwa siya may reward na 10 million sa makakatukdo po da ako niyaon sa NC na mayamano na negosyanting si Atong Ang. Ika-itarya pala ang harong kaang ang kuyan. Ano tiya kamugtakan kan na harong kain Di naman nadada mayo da sa mga propiedad gayan. Baada sa irarom na sa drainage. Mayo da ang kuyan. Di na hanap. Siyempre may taga-timbre man yang kain dyan partner sa korte. Boss, kaya papaluwasan ka na ngayong warrant of arrest, dumulag ka na ngaya, delikado, talagang raramalan ka ngaya kan NBI o bagaman mga pulis. Kaya, at least pa magluwas ang warrant kaya, pwedeng, kuya nakapreparar na ang taguan kaya itong sa day mahihiling, kuya, bagay, ang pagtago kaya partner mga mayayaman, dahil man mag-aalop ta, perming may kwarta. Saka di man yan mahihiling ta, yaon sa laogang auto. Baka lang yan yung bagong auto, maglunad sa laog. Mayo man makakahiling ka yan, baga. Duman sa harong kaya, kung hinalughugan mga NBI, siyempre may mga sikretong taguan man yan. Kaya, mayong boss. Mas na kaya. Dagdagan talaga ang reward, tangani ngayang may magtukla. Pero aram mo daw partner na ang bagong akion na taho nag-iihi pala ini abuto ning 20 times a day. Sa laog kang... Sa laog kang sarong aldaw. Ayan bagong ugbon. Bagong mundag. Bagong mundag. Ugbon man sa kuya. Ang ugbon pala sa hayop. Tapos, kita, ang iba kaya... Iyo baga ta padikit-dikit, pag baby pa kaya, an iba, ihi siya ng ihi. habo magamit ning diaper, itong binabakal ta. Aksayado nga ni, ta ihi sa nga ni ning ihi. Pero, aram mo na ang sarong diaper, pwedeng makapugol ka na almost 1 liter of liquid. Iyo ta. 1 liter. Gusto sabihin. Depende ta kung matibay. Igwa man ang barato siguro. Ang diaper pati, ako nga lasta ako yan. Ang diaper, pag sulot ka aki, dahil nagtatagos, Ano tayo ang pigurulayan ta. Pangutay-raniran ko ta, nagpangurudtuan mga tao. Basta duman kita sa aki na mga pag umboy pa, arog yang kayan. Sige sana mga kan mga babies. Agad na pagdarakula na yan, nakakanood naman na mamanage naman ninda. Ansayin na mga buhay pag medyo
toddler na, mga 3 years Ito old. naglalakaw-lakaw na. Oo, mga 3 taon. Yan, 4 na taon na yan. Depende kung tutukdoan. Pero sa Singapore, partner, aram mo daw na bawal duman ang magsapa-sapa kaning chewing gum. Ano man. Bawal. Singapore once banned chewing gum completely in 1992. Kung pag nahili ka naman nagsasapa ka ng chewing gum, bubble gum baga, ay dadakupon ka. May fine na pagsapa ng bubble gum duman sa Singapore. In Singapore, chewing gum is banned unless it's for medical use. Halimbawa, in-advise ka ng doktor, magsapa ka ngayon ng chewing gum ngayon, sarok ngayon sa mga kaumay kan sa emong namamati. Ang naiiba partner sa Switzerland, may batas duman na illegal ang pag-flush kan sa emong toilet after 10 p.m. In an apartment. Pag nasa apartment ka, Siguro may mga pigkukonsider. O kaya maribok. maribok siguro. Sa Iba'y kataraid. nagtuturo. Oo, sa mga pagtaraid siguro. Kaya arog kaya. Sa Japan man, against the law to be overweight. Pag mataba ka pala, bawal duman sa Japan. May kumpanya partner na bago ka akuon sa indang kumpanya, pikisukol mo na ang waistline mo. Tiraman ang ko yan. Ay, di man sinabi. Pero ang overweight kaya, halimbawa, na tamang timbang duman, nasa 60 kilos lang, ay ako Pag nagsobra ka dyan, pag nagsobra ka, di ka pwede. May kapot-kapot naman itong kapot kaya, itong measure, Tape measure. tape measure. Alam na daw nga, sukulot na daw ang baywang mo kung pwede ka iglisa sa muyang kumpanya. Kaya maniba-ibang klase ka na batas na nag-iiral sa manlalain na nasyon. Oo. Para sa kang kultura, iba-iba man. Kaya, minsan garo mapahanga ka man sa iba nindang mga lay, may mga lay na pinapasunod sa mga kultura, mapapahanga ka man. Garo kakaiba. Kumpara digdi sa tuya. Igwa man ngaling kultura na lumansa ko yan, garo sa Africa na dapat ang lalaki bago makaagum dapat pampayala ni partner itong dakula ang tulak. Paadara kulaan ng tulak ay pugi-pugi ka kayo sa mga kababaihan duman. Pagdakula ang tulak. Pagdakula ang tulak ay gwapo kaya si kuya. Hindi man dakula ng tulak. Ay mapaagum ngaya ako diyan. Pwede man dakula ng tulak. Baka iniisip makwarta ngayon garo perming basog-basog. Perming basog. Di ko lang eksaktong aram kung saan ito pero sa Afrikano pinaparaya itong mga lalaki. Kung gusto na mag-aragom, raya ka mo dyan, ay naon man ang mga kadaragahan. Ito kaya ang gusto ko, dakula ngaya ang tulak. Ano ba daw nagustuhan nila sa dakulang tulak? Matalang igdi sa Pilipinas, pag dakulang tulak mo, dakulao na maray, karo ka bagro. Ito nga maayo nga yan. Karo nga pag dakula nga tulak, alipot ang pamato. Sagud garo hugakon. Igwa man na mga nasyon na sa kultura ninda, ang mga babae ang nagtatrabaho. Maski bago kang aki. Sige siya nang hirigda kang lalaki. Yung paraaling. Paraaling. Maray ko nag-aaling. Sa kutang sige siya naman ang higda. Turog. Di pwede mong ilaban yan partner sa kuyan. Sa longest sa Guinness Book of World Record, longest sleep from sunset to sunrise, from sunrise to sunset, turog. Pwedeng may ayaw pa ako nahihiling kayan na contest na araw kayan para labaan ng pagturog. Ikaw baga. Ikaw baga sa makumpig istorya mo na yan dati na para labaan magturog. Ay, iyo. Duman sa kuya na ako sila sa plaza, group plaza, uurasan sila para lawigan ng pagturog. Mayong buruhatan talagang dapat turog ka, maski kibliton ka,
kurahawang ka, dapat turog ka lang. Ay, malupit ang mga tradisyon na arog ka yan. Nasa plaza lang sila, may pulding bid siguro, kutsyon, hirigda na kamo dyan, orasa na kamo. Siyempre, an mabali duman si may mga talent man na arog ka yan. Yung mga talent din sa pagturog. Yan. Pero itong mga daiman, Para turog ka Ito kaya, mga- saro yan sa pinakahugak mo na, sa hugak na tirada yan. itong mga itong mga madaling magi mata, arog ang iba pag magius ka lang ngayang Magius banggi. lang, Dai na mapapaturo. makuya ka lang, may ingaw lang na ikos, mata ka na, dahil ka na mapapatulog. Pero igwa man na, ay, Igwa man turog noon, may may nag-iiriwal na dyan sa kataid. Si, pabayaya siya, tako ngayon maturog. Bako man yan pagal. Ay, kuya yan. Igwa man mga Talent man yan. igwa man mga nagtuturog na Nagtuturog-turugan. May nagtuturog-turugan. Pabayaan lang ngayon yan. Si kuya ngayon, turog ngayon ako. Pero ika nagibo mo naman magturog-turugan. Ayo. Is talent ko yan ka itong aki pa ako na pag Pigsusugo. pag pigsusugo na ay talay ako na buhat turog kaya si iyat mo kaya dahil pagpukawan at turog ay itong nagius-gius ka ay mata na ngayon yan ngayon dapat suguon ta mata na pero ngayon itong asaro dyan ay aram ko na ngayon nagukragong pero pag kukragong madali si kuya nga di si Tuwi nga di pag nagturog-turogan ito hukragong Sige na mahukragong. Mahukragong na itong aki. Kaya talent pa niyan. Pero ara mo daw na every 7 seconds may iniaaki Ay, sa iyo. kung saan sa Kinaban. On your birthday, around 9 million people across the globe are celebrating the exact same day. May mga kasabay pa lang kita sa pag-birthday partner. Ay, igwa. Mga 9 million na tao ang sa bilog na Kinaban ang nagsisilibra kasabay mo sa pagkumplian nyo. Ang elepante partner are the only animals that are physically unable to jump. Di sila nakakalukso. Magabat siguro ang rason magabat dahil kaya ang hawak kan mga bitis na sila maglokso. Ayan ang mga naiibang kuya. Pero ilipartero kan 2022 kan 2022 sarong ang presidente kan Mexican Hunting Federation partner nakagibo siya ning sarong pagkakamali. Siya ang ang trip niya, siya ang presidente. Kanito malagahantig bakan mga leon, mga sawa, pang ibang hayop. May pagkakamali siyang naginibo partner na naging kausakan sa iyang kagadanan. Si Mario Canales Nayar, President of the Mexican Hunting Federation, nagtubod na successful ang sa iyang ginibong pagbanil sa sarong bupalo na may timbang na 1,100 kilograms na bupalo. Nakula na di partner. Hula niya gadahan na ay dahil siya nag-aaram na ito palan buhay. Nagbuhat ang bupalo, pig para suag siya, partner. Pig para suag siya. Sagkol lang siya, nagadan duman sa eksaktong lugar kung saan niya binadil ang bupalo. Kaya ako yan, dahil ka magsiguro na pag-aarog kayo, dapat dahil siya nagsiguro na nagadan niya ang bupalo. Ito pala, nag-uyok-uyok sa laman, kan makabawi ng kusog. Suwag-suagon siya, gadan. Maray kung si Junior Rosco yan si Junior Rosco, sinuwag-suwag ka na tama na damulag, nakaputan niya itong sungoy ka na damulag, ibinasbas na niya si kahoy, gadan. Pero grabe na, tama niya. Kinaputan niya itong sungoy ka na damulag. Pero si tama niya, grabe na. Grabe na. Uy, kung dahil nakaputan ang sungoy ka yan, pig para pakol ko naman sa puning kahoy. Ay, ganda na ngaya ko. Nagisi na sa yaman ako. Grabe yung kusog mo man niya ako.
Inabot na kita ng Pero oras. mga tugang, salamat sa inyong pag-antabay sa Lunes na kita mairaban na Sabado pala sa aga. Si Boyet Padares po. Sa lado technical, Pastor Serge Marmol, as in Ariel Camarote. Ako si Daryl Banyas, salamat po sa inyo pa antabay.